So guys, bigay lang po tayo ng reaksyon dito sa pahayag ng isang attorney na si Attorney Libito Baligod na sabi niya mga security guard daw ni Saldico tinutugis na. Nangunguna daw sa paghunting kinilalang MC. Sino kaya itong MC mga kababayan? Nako, yung dating security guard ni Saldico na ni Gutesa, no? Nakabaro din ata. Nako, hinahunting na mga kababayan. Delikado ito. Ito na, panoorin natin. Hanap yung mga security guards, no, ni Congressman Zaldico. At pinapapirma sila ng mga dokumento. Merong initial na pumirma na 2 katao. Yung iba hindi pumirma, no? Pinabayaan nila. Pero nung nagsalita si Gutesa, biglang hinabol nila ulit yung mga tao na ito at pinagbibigyan ng mga pabuya di umano, no? At ang huling balita ko ay meron pang naiiwan na 3. Isa diyan si Gutesa na hindi pa pumipirma sa mga gusto nilang ipapirma. Sabi ko nga, yung isang nag-ooperate sa kanila, ang lagi kong naririnig ay MC, initial yung naririnig ko, no? Hindi ko alam kung sino yung taong yan. Merong ibinulgar naman ngayong araw na ito si Senadora Amy Marcos na meron daw magre-recant ng kanilang mga testimonya, no? Dahil daw ginipit daw yung sila'y pinressure, ginipit daw yung kanilang pamilya. And ano masasabi nyo po rito? Meron ba kayong impormasyon na may katotohanan itong mga nabanggit ni Senadora Amy? Dahil nga po medyo matagal na nang huling nagkaroon po ng pagdinig dyan po sa Senado at marami mga nabulgar na mga malalaking pangalan. After nun, imbis na magkaroon pa ng follow-up ng mga pagtatanong, yung witness pa ang kinestyon yung kanilang kredibilidad. At after nun, wala na tayong narinig na delay na ng mga ilang buwan. Yun na nga po ang nakita natin na mga rason kaya nasabi natin na hindi seryoso yung investigasyon ngayon. Ang mga kwento po na nasagap natin ay noong umalis si Congressman Saldico sa Pilipinas at pumutok na yung issue, ay merong isang grupo na pinaghahanap yung mga security guards, no, ni Congressman Zaldico. At pinapapirma sila ng mga dokumento. Merong initial na pumirma na 2 katao. Yung iba hindi pumirma, no? Pinabayaan nila. Pero nung nagsalita si Gutesa, biglang hinabol nila ulit yung mga tao na ito at pinagbibigyan ng mga pabuya di umano, no? At ang huling balita ko ay meron pang naiiwan na 3. Isa diyan si Gutesa na hindi pa pumipirma sa mga gusto nilang ipapirma. Sabi ko nga, yung isang nag-ooperate sa kanila, ang lagi kong naririnig ay MC, initial yung naririnig ko, no? Hindi ko alam kung sino yung taong yan. Nako, sino kaya yung So, MC? yun po, meron talagang effort na i-derail yung investigation at yung hiatus, no, yung walang nagawang investigasyon dahil nagkaroon ng problema sa Senate Blue Ribbon Committee, yun yung panahon na talagang sinadya nila para mahabol nila yung mga pwedeng mag-witness. At hindi ako magtaka kung totoo yung sabi ni Senator Amy na may magre-recant daw na witness at ang binanggit niya si Gutesa, no? Pero medyo hindi pa ako naniniwala na nag-recant si Gutesa. Opo. So, sa mga pangyayaring ito po, attorney, ano po
kumbaga parang nakikita ninyo na magiging reaksyon nito ng taong bayan? Mahigit 100 araw na po ang nakalipas. Do you think maitatago nila ito? Do you think na mapapahupa nila ang galit ng taong bayan at yung paghingi ng transparency at accountability dito sa pagkamal sa pera ng bayan? Ay tingin ko lalong magagalit ang mga tao dyan, no? Kaya sana itong mga nasa gobyerno natin ay mag-isip sila ng maraming beses dahil hindi lang per se corruption ang magbibigay ng mabigat na problema sa kanila. Dahil kung maririnig natin yung mga damdamin ng mga negosyante, ay sinasabi nila na apektuhan ang kanilang mga negosyo ngayon, no? Dahil totoo nga naman yung ating ekonomiya ay nag-contract, lumiit, no? Yung dating 5.5 to 6% growth rate ng GDP na hinahabol nila ay 5% na lang ngayon ang target nila. Pero ang sinasabi ng ibang mga analyst ay baka between 4 to 4.5% lang ang ating GDP growth rate. Ang ibig po sabihin niyan, lumiit ang ating ekonomiya, magkakaroon ng tataas, no, ng kaunti yung inflation rate, tataas yung unemployment rate, liliit yung mga exports natin dahil meron tayong malalaking tariff. So yung economic problem natin, palagay ko, ang lalong mag-udyok sa mga tao. Pagbago ba? So, mag-ingat sana ang ating gobyerno. Opo, Attorney, may gabi, sir. Si MJ po ito. Ang kasalukuyang investigasyon dahil lalong magagalit ang mga tao sa kanila. Opo, Attorney, good evening. Si MJ po ito, sir. Kaugnay po sa sinabi ni Partner Admar na 100 days. 100 days na nga po at wala pa nakakasuhan. Nauna pa yata yung kaso ni Congressman Kiko Barzaga na vocal against corruption. Attorney. Oo nga, no, mga kababayan, no, yung kay Kiko Barzaga, nauna pa, no? Nauna pa ang kasuhan kaysa dito sa mga korap. Dito sa maanomalyang flood control anomaly, nauna pa si Kiko Barzagang kasuhan. Ang tindi ng gobyerno natin. Nakakadismaya, mga kababayan. Nauna pang kasuhan yung nagsisigaw ng hostisya kaysa kasuhan itong mga sangkot sa maanumalyang flood control anomaly scandal. Oo nga. Makikita natin na yon talagang hinaharas nila yung mga critics ng government, no? Umpisa pa lang ng administrasyon ni President Marcos, ganyan na yung ginawa nila. Parang intolerant sila sa criticism. Yung nabanggit ninyo na kinaso kay Congressman Kiko, masyadong overacting naman itong PNP na nag-file ng complaint, no? Dahil alam nyo, nakasaad sa ating saligang batas yung Article 2 Section 4 na yung gobyerno, ang primary responsibility ay to serve and protect the people. Ngayon, nakikita ng mga tao na hindi na nagseserbisyo, kundi perwisyo na ang ginagawa ng gobyerno, no? Meron din tayong karampatang sinasabing the right to redress grievances. Nandyan yan din sa Article 3 Section 4 ng ating Constitution. Kung meron tayong karapatan na i-criticize ang gobyerno, meron tayong karapatan to peaceably assemble, no, to redress our grievances. Hindi pwedeng pumasok yung inciting to sedition na yan at saka inciting to rebellion. Lalo na yung inciting to rebellion po, wala namang may hawak ng baril sa mga nag-rally, no? At hindi rin pwedeng inciting to sedition dahil wala namang tumultuous assembly na nangyari, no? So, palagay ko ang gusto lang nilang ipakita sa mga kababayan natin ay kung kung i-criticize mo ang gobyerno ay pwede kang sampahan ng kaso. At yan ang pinagdaanan ng maraming vloggers po, di ba?
pinatawag pa sa Kongreso, kinasuhan sila ng cyber libel, etc. Palagay ko nga yung gobyerno ngayon is no longer serving the interest of the people. Kaya alam nyo, MJ at saka Admar, no? Hello? Yes, sir. Go ahead po. Oo. Alam nyo, ang very basic sa isa political philosophy natin, ang mga tao ay may hindi lang karapatan Ang sinasabi, obligasyon ng mga mamamayan na tanggalin ang kanilang gobyerno if the government no longer serves the interest of the people, no? Maski yan sa Declaration of Independence ng US, no? Yung dokumento ng US Declaration of Independence, nakalagay nga doon may karapatan ang mga tao na palitan at ibagsak ang kanilang gobyerno kung hindi na ito naninilbihan sa taong bayan. At palagay ko, ang taong bayan ngayon ay may karapatan din na kung hindi magbago itong gobyerno ay may karapatan tayong ibagsak ang gobyerno na ito. So, ayun, mga kababayan, anong pahayag nyo dito sa sinabi po ni Attorney Libito Baligod, mga kababayan, patungkol nga dito sa paghunting, no, sa mga security guard ni Saldico. Tinutugis o di umano, mga kababayan. At nangunguna daw ang kinilalang MC. Sino kaya itong MC, mga kababayan? So mag-comment kayo, mag-like at mag-share sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.